Naramdaman mo na bang parang hindi ka sapat na matalino para makuha ang gusto mo? Na parang may mga tao talagang isinilang na mas matalas, mas mabilis at laging tama sa unang subok? Kung dumaan na sa isip mo ang ganung kaisipan, panahon na para marinig ang katotohanan. Ang talino ay hindi isang regalo, ito ay kasanayan. At ang mga kasanayan, maaaring sanayin. Sa loob ng libu-libong taon, ang Stoicism ay naging gabay ng mga mandirigma, emperador, pilosopo at karaniwang tao sa gitna ng kahirapan sa pamamagitan ng paglinang ng panloob na lakas, emosyonal na disiplina at pagpipigil sa sarili. Hindi mo kailangang magkaroon ng mataas na IQ. Kailangan mo ng isipan na alam kung saan dapat tumutok at paano dapat tumugon. Sa bidyong ito, matutuklasan mo ang 15 makapangyarihang aral mula sa Stoicism para ma-maximize ang iyong talino. Hindi lang para maging mas matalino, kundi para mabuhay ng may mas malinaw na pananaw, mas matibay na loob at may layunin. Siguraduhin mong manatili hanggang sa huling aral, isang simpleng katotohanan na maaring lubos na baguhin ang tingin mo sa sarili mo. Handa ka na bang simula ng paglalakbay? Tara't sumisid na tayo. Maraming tao ang tahimik na nabubuhay sa ilalim ng isang palagay, na ang talino ay isang limitadong yaman na basta na lang ipinamigay sa kapanganakan. May matatalino, may hindi, na parang ang talino ay kasing fix ng kulay ng mata o taas ng katawan. Pero para sa mga Stoic, delikado ang ganitong ilusyon. Hindi lang nila ito tinanggihan, nakita nila ito bilang isang palusot. Isang dahilan para umiwas sa responsibilidad ng pagpapabuti sa sarili. Sa pilosopiyang Stoic, ang pag-iisip ay hindi isang katangian, kundi isang tungkulin. Ito ang nagbubukod sa atin sa mga hayop, kaya naman obligasyon nating linangin ito. Walang ipinanganak na marunong pero lahat ay may potensyal na maging marunong. Ang totoong pagkakaiba ng malinaw ang isip at ng bulag ay hindi nasusukat sa dami ng neurons sa utak, kundi sa kung gaano kadalas nilang kinukwestiyon ang sarili nila. Hindi sinasamba ng mga Stoic ang talino, pinapahalagahan nila ang disiplinadong pag-iisip. May tutol diyan. Hindi naman lahat likas sa pag-aaral ng pilosopiya o malalim na pag-iisip. Pero tanungin mo ang sarili mo, nasubukan mo ba talaga? O nabubuhay ka lang ayon sa sarili mong palagay tungkol sa kaya mong gawin? Ang utak ay patuloy na nag-aayos at nagpapalit ng mga koneksyon kapag hinahamon. Pwede kang matuto ng panibago kahit 50, 60 o 70 ka na at makagawa pa rin ng tunay na pagbabago sa utak mo. Hindi na yan pilosopiya, yan ay neuroscience na. Ang neuroplasticity ay isa sa pinakamahalagang tuklas ng ika-20 siglo. Ipinapakita nito na ang utak ay parang luwad. Habang hinuhubog, lalo itong humuhugis. Lumilikha ng bagong koneksyon ang utak kapag pinipilit mong mag-isip sa ibang paraan, matuto ng bago o lumabas sa iyong comfort zone. Ang pagka-istagnante ng isipan ay hindi dahil sa edad o kakulangan ng talento, kundi sa sobrang tagal na hindi ka hinahamon ng sarili mo. Kailangan din ng ehersisyo ang pag-iisip. Tuwing kinu-question mo ang ideya, sinusuri ang pangyayari o nananahimik para obserbahan ang damdamin mo, tinuturuan mo ang isipan mo. At tulad ng katawan, ang isip ay nanghihina kapag palaging nasa ginhawa. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng ginhawa. Ang hanap nila ay talas. Kaya sila sumusulat, nagtatanong, at palaging sinusuri ang sarili nilang pag-iisip. Hindi sila nagtitiwala sa unang pumasok na ideya dahil alam nilang kadalasan, iyon ay galing sa ugali, hindi sa katuwiran. Napansin mo ba kung gaano karaming iniisip mo araw-araw ay puro paulit-ulit lang? Parehong reaksyon, parehong bias, parehong mabilis ang paghusga. Akala mo matalino ka kasi mabilis ka sumagot, pero ang totoo tumatakbo ka lang sa lumang sistema. At kung hindi mo ito napapansin, hinahayaan mong ang nakaraan ang magpasya ng kinabukasan mo. Hindi papayag ang Stoic dyan. Naniniwala silang kailangang i-reset ang isipan, gaya ng magsasakang nililinis ang bukid bago magtanim. Isipin mong parang gubat ang isipan mo. Kung lagi kang sa iisang daan dumadaan, may mabubuong trail, madaling tahakin pero walang bago.
Para makagawa ng bagong landas, kailangan mong sumuwag ng puno, magtabas ng damo at minsan matisod. Pero doon, sa mga hindi pamilyar na kaisipan at mahihirap na tanong, nagsisimula ang tunay na talino. Hindi sa kasiguruhan, kundi sa tapang na tumambay sa gitna ng hindi alam. Ang marunong ay hindi ang may lahat ng sagot, kundi yung hindi natatakot mawalan nito. Ang talino ay hindi sukatan ng bilis ng pagproseso, kundi ng lalim ng pag-unawa. Ito ang kakayahang hawakan ng isang ideya ng higit sa 5 minuto nang hindi agad hinuhusgahan. Tumayo sa pagitan ng magkasalungat na opinyon nang hindi kinakailangang pumili ng panig. Manahimik, hindi dahil wala kang masabi, kundi dahil may hinahanap kang mas malalim. At hindi ito natutunan sa headline o sa pag-scroll. Natutunan mo ito sa pagharap sa sarili mo. Isa sa mga pangunahing tanong ng Stoicism, ano ang hawak ko sa ngayon? Mukhang simple, pero pag pinagnilayan mo, binubuksan nito ang isang buong universo. Pinipilit kang tukuyin kung alin ang saklaw mo at alin ang hindi, at doon nagsisimula ang karunungan. Kapag tinigilan mo ang pagpipilit kontrolin ang mga bagay na wala sa kamay mo, lumalaya ang enerhiya mo para tutukan ang kaya mong baguhin. Ang kamalayan mo, ang reaksyon mo, ang paggamit mo sa sariling isipan. Tulad ng panday na humuhulma ng bakal, ang tagapagbuo ng karunungan ay hindi umaasa sa inspirasyon, kundi sa ritmo. Araw-araw ay isang hampas ng martilyo. Hindi lahat perpekto pero lahat ay mahalaga. Ngayon magbasa ka ng mahirap, bukas isulat mo ang iniisip mo. Sa makalawa, isama mo ito sa usapan. Sa mga maliliit na aksyon, sa aktwal na buhay, doon nabubuo ang karunungan. Hindi bongga pero matibay. May mga araw na parang malabo ang lahat. May isip mong wala kang nararating. Totoo ang pakiramdam na yan. Pero alam mo ba na sa mga araw na yan, baka mas malalim pa ang koneksyong binubuo ng utak mo. Hindi laging nakikita ang progreso sa salamin, pero makikita ito sa kung paano ka humaharap sa problema. Mas mahinahong desisyon, mas kalmadong tugon, isang sandaling pinili mong manahimik sa halip na umaksyon agad. Iyan ang mga palatandaan na tahimik nang namumunga ang karunungan. Tanungin mo ang sarili mo, ilang beses ngayong linggo ka nagtangkang magtanong sa halip na magbigay ng sagot? Ilang beses kang nagbasa, hindi para maaliw kundi para lumawak ang isipan mo? Ilang beses kang nanahimik, hindi dahil nahihiya ka, kundi dahil nag-iisip ka? Kung ang sagot ay kaunti lang, marahil panahon ng magsimulang muli. Hindi mo kailangan ng revolusyon. 15 minuto lang bawat araw. Magbasa ng mahirap, sumulat ng totoo, hamunin ang lumang paniniwala. Hindi ka nagsasanay para maging brilliant, nagsasanay kang maging gising. Hindi man alam ng mga sinaunang Stoic ang salitang neuroplasticity, na unawaan nila ang mahalagang katotohanan. Ang karunungan ay resulta ng paulit-ulit na pagpili. Hindi naging matalinong emperador si Marcus Aurelius dahil itinuro sa kanya. Araw-araw, tinuturuan niya ang sarili. Ang isinulat niya sa meditations ay hindi mataas na teorya, kundi tahimik na pag-uusap sa pagitan ng isang tao at ng sariling katuwiran. At tulad niya, hindi mo kailangan ng engranding simula. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Huwag mong hintayin ang karunungan, likhain mo ito. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Isang kwaderno, bolpen, talata, tanong. Iyan ay sapat para simulan ang pagbabago ng isipan mo. At kapag nagsimula ka na, maging mahinahon sa sarili mo. Walang nagiging marunong sa magdamag, pero ang kahit sino, maaaring maging marunong hakbang kada hakbang. Sa bawat basa, bawat pagninilay, bawat tahimik na sandali. At habang ang karunungan ay nagiging bahagi ng iyong pamumuhay, mapapansin mong hindi na ito tungkol sa pagiging mas matalino, kundi sa pagiging mas hindi hangal bawat haraw. Isang mapagpakumbabang proseso, pero matibay. At ito ang landas na pinili ng mga Stoic. Kaya kapag sinimulan mo ng linangin ang karunungan gaya ng isang Stoic, ano ang susunod? Bumalik sa isa sa mga pinakamatandang at pinakamabisang paraan ng pagpatalas ng isipan, ang pagbabasa. Pero huwag lang basta magbasa. Magbasa na parang ang buhay mo ang nakasalalay dito. Iyan ang pangalawang aral. Magbasa ng mga libro, ang pinakamatalinong paraan para tumalino.
May isang katotohanan na ayaw nating aminin. Karamihan sa binabasa natin ngayon ay malilimutan na bukas. Hindi dahil mahina ang ating alaala, kundi dahil wala ng espasyo ang isip natin para sa mga bagay na hindi natin tunay na naranasan, pinag-isipan at nasubok sa totoong buhay. Ang pagbabasa na madalas tingnang marangal at nakakapagpalawak ng kaisipan ay unti-unting nagiging mababaw na anyo ng mental na konsumo. Nagbabasa tayo na parang nagtatikim sa isang buffet. Konting subo dito, kutsarang tikim doon, tapos aalis, tayong busog pero hindi kontento. Hindi kakulangan sa libro ang problema, kundi ang kakayahang tunawin ang kaalaman para ito'y makapagpalalim sa ating kaluluwa. Para sa mga Stoic, ang pagbabasa ay hindi tungkol sa pag-ipon ng impormasyon o pagpapalawak ng kaalaman sa anyong puro datos. Sa pinakapayak na anyo nito, ang pagbabasa ay isang uri ng panloob na pagsasanay. Isang tahimik na pag-uusap sa mga isip na nauna sa atin. Isang salamin para makita ang sarili. Hindi para matuto ng bago, kundi para mas malinaw na makita ang matagal nang nasa loob natin. Para sa kanila, ang karunungan ay hindi isang bagay na ibinubuhos mula sa labas. Ito ay apoy sa loob na naghihintay na sindihan. Madalas, ang mga kabataan ay nagbabasa dahil gutom silang makahanap ng sagot sa buhay. Ang mga nakatatanda naman ay nagbabasa upang mangalap ng pananaw na susuporta sa kanilang paniniwala. Ngunit ang mga batikan, kung nagbabasa pa rin sila, ay ginagawa ito para suriin ang sarili. Mabagal silang magbasa. Madalas silang humihinto. Hindi sila basta-basta nahihikayat at kapag may pangungusap na tumama sa kaibuturan, hindi nila ito highlight para ibahagi. Inuupuan nila ito isinabubuhay hanggang sa tunay nila itong maunawaan. Sa pananaw ng mga Stoic, ang katalinuhan ay hindi nasusukat sa bilis ng pagproseso kundi sa lalim ng pag-unawa. At walang bagay na tunay na nauunawaan kung tayo'y naglalakad lamang sa ibabaw ng mga ideya. Ang karunungan ay hindi dumarating sa dami kundi sa lalim. Isang pangungusap lamang mula kay Marcus Aurelius, kung nabasa sa tamang sandali, ay maaaring baguhin ang direksyon ng desisyon ng isang tao habang buhay. Ngunit para mangyari iyon, kailangan ng pagiging gising ng isipan, isang bihirang uri ng pakikinig kung saan ang isip ay payapa, hindi nagmamadali, at bukas loob na tumatanggap. Hindi nagbabasa ang isang Stoic para maramdamang mas matalino siya sa iba. Nagbabasa siya upang makita ang sarili niyang mga pagkukulang. Ang bawat pahina ay isang salamin at nagsisimula ang tunay na karunungan kapag naglakas loob kang tumingin sa salaming iyon nang hindi umiwas. Marami ang nagtatanong, paano ba ako makakabasa ng mas epektibo? Ngunit mali ang tanong na, ang pagbabasa ay hindi isang kasanayang dapat i-optimize. Ito ay isang gawi na dapat linangin. Hindi tayo nagbabasa para maging tuso, kundi upang manatiling nakatapak sa lupa sa gitna ng kaguluhan. Hindi upang manalo sa argumento, kundi upang matutong matalo ng may dangal. Hindi para iwasan ang pagkakamali, kundi upang makabangon mula rito nang walang puot sa sarili. Ang tunay na karunungan ay hindi nagniningning. Tahimik ito, mainit, at kadalasang nararamdaman lamang ng mga taong marunong huminto at makiramdam. Sa panahon ngayon, madaling maniwala na habang mas marami tayong alam, mas mahalaga tayo. Ngunit para sa mga Stoic na namuhay mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, iba ang pananaw. Ang taong maraming nabasang libro ay hindi automatikong matalino. Mas maaring mas matalino ang isang taong tunay na pinagnilayan ng iisang ideya kaysa sa 100 eskolar na kabisado ang buong aklatan. Maaring mukhang gasgas na iyan hanggang sa makilala mo ang isang taong namumuhay sa isang katotohanan imbes na nagsasabi ng 100 iba-iba. Ang karunungan ay nararamdaman sa presensya ng isang tao, hindi sa listahan ng mga librong nabasa niya. Kagiliw-giliw, sinusuportahan ito ng modernong neuroscience. Kapag tayo'y malalim na nagbabasa, hindi lang binabasa ang mga salita kundi tunay na nakikipag-ugnayan sa mga ideya. Inuugnay ito sa ating sariling karanasan, emosyon at pagpapahalaga. Ang utak natin ay hindi lang basta tumatanggap ng impormasyon.
Binabago nito ang sarili nitong mga landas ng pag-iisip. Sa madaling salita, ang paraan ng ating pagbabasa ang humuhubog sa ating pag-iisip. Kaya't maaring dalawang tao ang magbasa ng parehong libro. Ang isa ay maglalakad palayo ng malinaw ang isip, habang ang isa ay mararamdaman lang na mas matalino, ngunit walang pinagbago sa kilos. Isa'y nagbasa upang mabuhay, ang isa namay nagbasa para lamang maka-impress. Minsan, nakilala ko ang isang lalaki sa edad na 60, nakatira sa isang simpleng bahay sa dulo ng bayan. Walang teknolohiya, walang ingay. Mayroon siyang maliit na estante ng mga libro, mga 30 lang. Karamihan ay tungkol sa filosofiya, kasaysayan at klasikong tula. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya bumibili pa ng marami. Ngumiti siya at nagsabing sapat na ang mga ito para sa isang buong buhay. Sa tuwing binabalikan ko sila, pakiramdam ko ako ang nagbago, hindi ang libro. Doon ko naintindihan, hindi mahalaga kung ilang libro ang pagmamay-ari mo, kundi kung ilan sa kanila ang tunay na tumagos sa iyong buhay. Iyon ang sukatan ng karunungan. Ngunit hindi madali ang malalim na pagbabasa. Kailangan nito ng tapang para huminto at aminin. Wala pa akong tunay na naiintindihan kahit nasa pahina 100 na ako. Kinakailangan mong makipagbuno sa sarili, sa iyong pagkabagot, sa kagustuhang matapos agad, sa pagka-obsessed sa progreso. Ngunit sa mismong laban na yun nagsisimulang tumubo ang karunungan, ang matalinong tao ay hindi yung may mabilis na sagot, kundi yung handang bumagal at magtanong ng mas magagandang tanong. Kung nais mong tunay na sanayin ang isipan sa pamamagitan ng pagbabasa, subukan mo ito. Magbasa ng isang maikling talata, isara ang libro, at isulat kung ano ang naging epekto nito sa iyo. Hindi buod kundi ang iyong aktwal na tugon. Ano ang sang-ayon ka? Ano ang sumalungat sa iyong karanasan? Ano ang hindi komportable sa iyo at bakit? Ang mga tanong na ito, kapag palaging inuulit, ay unti-unting huhubog sa isang isipan na malinaw, mapagnilay at tunay na makatao. Iyan ang uri ng karunungan ng isang stoic, hindi hambog, hindi nakikipagkompetensya, ngunit matalim at matibay na parang bato. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi, ilan na ang nabasa mong libro? Kundi, gaano na karami sa buhay mo ang nagbago dahil sa mga nabasa mo? Hindi madaling sagutin ang tanong na iyan, maaaring makaramdam ka pa nga ng kaba. Ngunit, ang pagkabahalang iyan ay kailangan. Katulad ng sakit ng kalamnan, pagkatapos ng mahaba at mabigat na ehersisyo, ito'y senyales ng paglago. Kapag tama ang proseso, ang malalim na pagbabasa ay palaging may kasamang kaunting sakit, ang sakit ng hamon, ng pagharap sa sarili, ng pagkaunawang matagal ka nang nakakapit sa mga paniniwalang laos na. Pero kung walang ganong sakit, walang pag-unlad. Sa huli, mapapansin mong nagbabasa ka na hindi upang magdagdag, kundi upang magbawas ng ilusyon, ng ego, ng di namamalayang pagkiling. Hindi na ang paghahanap ng bago ang layunin sa pagbabasa, kundi ang pagbitiw sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. At sa sandaling iyon, nagsisimulang kumislap ang karunungan. Hindi malakas, hindi marangya, kundi parang maliit na parol sa dilim. Tamang-tama lamang para magliwanag ng isang mahinahong hakbang pasulong. At balang araw, maiintindihan mong gaano man kalalim ang iyong pagbabasa. Ito'y panimula pa lamang sa tunay na karunungan. Ang pagbabasa ay pumupukaw ng kamalayan, nagaanyaya ng mga tanong, at nagbubukas ng mga pinto. Ngunit upang makatawid sa mga pintong iyon, hindi sapat ang pagninilay. Kailangan mong kumilos, magkamali, matuto sa paggawa. At walang mas mabilis na paraan para doon, kundi ang matutong muli ng bagong kasanayan. Isang bagay na magpaparamdam sa iyong parang baguhan, muling mapagpakumbaba at mas matalim sa bawat iniisip. Doon nagiging ganap ang pagbabasa, isang buhay na karanasan. May tahimik na kabalintunaan na bumabalot sa maraming matatanda. Hangad nating maging mas matalino, ngunit habang tumatagal, lalo tayong nag-aatubiling magsimula ng bago. Hinahanap natin ang pag-unawa, kaliwanagan at karunungan, pero madalas tayong umatras pabalik sa ligtas na pamilyar, sa mga bagay na alam na natin, sa mga larangang bihasa na tayo.
Tinatawag natin itong katatagan. Tinawag ito ng mga Stoic na pagkakampante. At para sa kanila, ang pagkakampante ay isa sa pinakamapaglinlang na kaaway ng talino. Walang mas mabilis na nagpapapupurol ng isipan, kundi ang paulit-ulit na ginagawa araw-araw. Ang pag-iwas sa hindi komportabling pakiramdam ng hindi alam o ang pagtangging matuto dahil lang sa takot na maging palpak. Kung nais mong maging matalas, maliksi at buhay ang iyong isipan, kailangan mong tanggapin ang pagiging baguhan kahit pasablay. Hindi hinuhubog ang talino sa mga panalong walang hirap, kundi sa mga pagkadapa sa proseso ng pagkatuto. Ang isipan ay hindi sisidlan lang ng kaalaman. Isa itong buhay na bagay, isang gubat na lalong lumalalim at lumalago kapag patuloy na dinidilig ng mga bagong karanasan. At walang mas mabisang pampasigla sa utak, kundi ang pagkatuto ng bagong kasanayan, lalo na yung walang agarang gantimpala, ngunit pumipilit sa iyong harapin ang hangganan ng sariling pag-iisip. Hindi nila yon ng pilosopiyang Stoic na lumikha ng mga eskolar. Hinanap nito ang mga taong sapat ang kababaang loob para kwestiyonin ang sarili nilang isipan. Paalala nila, hindi tayo hindi natututo dahil tayo'y mangmang. Tayo'y mangmang dahil iniisip nating sapat na ang ating nalalaman. Sa panahon ngayon, kung kailan binabaha tayo ng impormasyon, kaya't pakiramdam natin ay matalino na tayo. Higit, kailanman ay mahalaga ang aral ng hindi alam. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan, lalo na kung ito'y malayo sa iyong larangan, ay hindi lang nagpapaaktibo sa utak. Binabago nito ang paraan ng iyong pag-iisip. Kapag pinag-aralan mo ang isang bagay na lubhang kakaiba, gaya ng isang sining kung sanay ka sa lohika o isang manual na gawain kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina para kang gumagawa ng tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Ang nangyayari, hindi lang pagdaragdag ng bagong kaalaman, kundi ang pagkakaroon ng bagong pananaw sa mga dating bagay. Ang isang software engineer na nag-aaral ng pilosopiya ay hindi lang nagkakaroon ng bagong paksa sa usapan. Nagsisimula siyang questionin ang saysay ng mga bagay na nililikha niya. Ang isang marketer na lumulubog sa psikolohiya ay hindi lang nauunawaan ang kilos ng mga customer. Natutukoy niya ang mga emosyonal na pattern sa sarili niyang buhay, kung saan dati ay personalidad lang ang kanyang nakikita. Ang isang chef na sumubok sa photography ay maaaring magsimula sa mas magagandang kuha ng pagkain, ngunit di maglaon ay makikita niya kung paano binabago ng komposisyong visual ang isang espasyo, kung paano ito nagsasalaysay gamit ang kulay, at kung paano nito naapektuhan maging ang daloy ng isang pag-uusap. Ang pinakamakapangyarihang pagbabago kapag niyakap mo ang interdisiplinaryong pagkatuto ay ito. Tumitigil ka sa pagtingin sa mundo gamit lang ang iisang lente. Hindi na nahahati ang mundo sa ginagawa ko at wala akong pakialam diyan. Lahat ay nagsisimulang magkaugnay. Hindi ka na lang bihasa sa isang bagay. Nagsisimula kang makita ang mga tagong koneksyon sa iba't ibang larangan, ang mga pattern sa pang-araw-araw na buhay, ang mga batayang prinsipyo sa likod ng mga bagay. Ang ganitong uri ng pag-iisip, iyan ang tunay na talino, hindi ang maraming kabisado, kundi ang mas malalim na pag-unawa. Ngunit hindi madali ang landas na iyan, kaya karamihan ay sumusuko agad. Tinatawag nila ang sarili na hindi likas na magaling matapos lang ang ilang araw ng kalituhan. Nakakalimutan nila na hindi kasanayan ang layunin, kundi ang mismong pagsasanay. Hindi nag-aral ang mga Stoic para sa palakpakan, nag-aral sila para sanayin ang isipan. Para sa kanila, ang bawat bagong kasanayan ay parang salamin na nagpapakita ng iyong saloobin sa sarili mo. Kapag nahihirapan ka sa bago, pagkakataon ito para pagmasdan ang iyong panloob na reaksyon. Mapagpasensya ka ba sa sarili mo? Tinatanggap mo ba ang iyong kabagalan sa simula? Magpapatuloy ka ba kahit walang pumapansin, pumupuri o nagbibigay ng gantimpala? Ang talino ayon sa pananaw ng mga Stoic ay isang uri ng kalayaan. Kalayaang huwag matakot sa pagkabigo, kalayaang hindi laging kailangang mahusay, at kalayaang lumampas sa mga bagay na sanay ka na. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan, gaya ng pagtugtog ng instrumento, ay isang perpektong halimbawa. Uupo ka, maglalabo-labo ang iyong mga daliri
at kahit ikaw ay mapapanghiwi sa naririnig mo. Pero kung kakayanin mong lampasan ang yugtong iyon, ang nabubuo mo ay hindi lang bagong kakayahan, kundi isang isipan na kilala ang pagtitiyaga, kababaang loob at kakayahang umangkop. Hindi ba ito ang realidad ng karamihan sa matatanda? Wala. Silang bagong natutunan sa loob ng maraming taon. Sinasabi nilang wala silang oras, pero ilang oras din silang nasa telepono kada linggo. Ipinagmamalaki nilang sapat na ang alam nila sa buhay, hindi namamalayang unti-unting kinakalawang ang kanilang isipan. Ang mental na pagkabalaho ay hindi dumarating nang may alarma. Unti-unti itong sumasapit sa pagkawala ng pag-uusisa, sa takot magkamali, sa paulit-ulit na pamilyar. At isang araw magugulat na lang silang luma na ang paraan ng kanilang pagtugon sa mundo hindi na matalas, hindi na maliksi. Inaanyayahan tayo ng stoicism na baligtarin ang agos na iyon ng kusa. Hindi nito hinihiling na habulin natin ang uso o ang promosyon. Ang hinihingi lang, matuto ng kahit anong muling magpapagising sa isipan. Matutong magtimpla ng kape sa bagong paraan, kumuha ng larawan, lutasin ang mga palaisipan, magsulat ng tula o ayusin ang espasyo mo sa estilo ng mga hapon. Anumang kasanayang hindi mo pa alam at bukas kang matutunan mula sa simula, ay maaring maging mitsa ng paggising ng matagal nang natutulog mong isipan. Mapapahiya ka, makakaramdam ka ng kakulangan. Pero sa mga sandaling iyon, ikaw ay pinakanakaayon sa tunay mong talino, hindi protektado, hindi perpekto. Hindi tayo nagiging mas matalino sa pag-iwas sa pagiging mangmang. Nagiging mas matalino tayo sa pananatili sa dikomportableng kalagayan hanggang sa malampasan natin ito. Si Leonardo da Vinci ay isang huwarang halimbawa. Hindi lang siya pintor, isa rin siyang anatomista, inventor, naturalista at taga-disenyo ng sandata. Ngunit ang nagpabukod tangi sa kanya ay hindi lang ang lawak ng kanyang kaalaman, kundi ang kanyang walang puknat na pag-uusisa. Hindi siya nag-aral para ipakita ang galing niya, nag-aral siya para umunawa. At ang uhaw na pag-unawang iyon sa iba't ibang larangan ang nagpapanatiling bukas na bukas ang kanyang isipan. Iyan ang uri ng masiglang talino na kaya ring linangin ng kahit sino kung handa tayong magsimula ng dahan-dahan. Kung nabasa mo ito hanggang dulo at may nararamdaman kang bahagyang pagtutol sa loob mo, maganda iyon. Iyan ang tinig ng iyong comfort zone. At kahit hindi masama ang comfort zone, hindi doon nangyayari ang pag-unlad. Hindi mo kailangan ng malaking hakbang. Isang munting aksyon lang. 10 minutong pagkatuto kada araw, subukan ng matagal mo nang ipinagpapaliban, itala ang iyong progreso at pagmasdan. Pagmasdan ang pagbabago sa iyong isipan. Pagmasdan ang paggising ng iyong damdamin. Pagmasdan kung paano ka tumutugon kapag pumalpak ka. Maaaring hindi ka maging eksperto, pero magiging mas matalas kang bersyon ng iyong sarili. Hindi dahil mas marami kang alam, kundi dahil mas malinaw kang tumingin. Mauunawaan mong ang dating tila pader ay ilusyon lang ng isipan. Mauunawaan mong ang talino ay hindi isang destinasyon. Isa itong paraan ng pamumuhay, hinuhubog araw-araw sa bawat pinipiling gawin. At kapag naging likas na sa iyo ang lumampas, sa dati mong kaalaman, mapapasok mo ang isang mas malalim na aral. Hindi lang ang pagkontra sa negatibong pag-iisip, kundi ang tunay na pagbabagong loob tungo sa pag-iisip na bukas sa pag-unlad. Hindi dahil dapat kang maging positibo, kundi dahil natutunan mo na kung paano mabuhay bilang isang habambuhay na mag-aaral. At sa magulong mundo, iyan ay isang bihira at makapangyarihang uri ng kapayapaan. Sa ilalim ng ating araw-araw na pag-iisip, iyong mga kadalasang inaakalang basta-basta lang, nakatago ang isang buong sistema ng paniniwala na tahimik na humuhubog sa direksyon ng ating buhay. Hindi sa ating mga kilos nagsisimula ang lahat, kundi sa kwentong palihim nating ikinukwento sa ating sarili bago pa man tayo kumilos. Maaring hindi mo namamalayan, pero kung paano mo inilalarawan ang sarili mo sa isipan mo, ang siyang nagpapahinto o nagpapalawak ng potensyal mo. Isang tao na nakaranas ng kabiguan ay maaaring magsabi ng, hindi talaga ako para dito. Samantalang ang isa pa na dumaan sa parehong sitwasyon ay nagsasabing, bago pa lang ito sa akin, parehong realidad,
pero ang isang tugon ay nagsasara, kaya pinto. Ang isa naman ay nagbubukas. Ang talino ay hindi nagsisimula sa kaalaman. Nagsisimula ito sa kung paano mo binibigyang kahulugan at muling binubuo ang mga kaalamang yon sa loob ng iyong isipan. Tinawag ito ng mga Stoic na control of perception o pagkontrol sa pananaw. Hindi mo kayang kontrolin ang mga panlabas na pangyayari, pero kaya mong kontrolin kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa sakit. Ito ay tungkol sa kusang pagpili kung paano ito